Para po sa tawag sa pagsamba, Psalm 105 verse 1 to 6. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon ay pasalamatan. Sa kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo pong lahat, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Para po sa pambungad na awitin, Holy, Holy, Holy. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panahong ito na kami ay nasa lugar na ito muli, Panginoon, upang sumamba sa iyo. Ikaw po nawa, Panginoon, na siyang maghari sa aming mga puso't diwa sa panahong ito at sa iba pang mga panahon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko din po na ikaw po ang iyong tinig ang siyang manguna at ang aming marinig sa araw na ito. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sinasampalatayanan, tayo pong lahat. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, naghirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing,
at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang hukuman ng nangabubuhay at nangamamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tinatawagan po si Johnson Roman at si Michael Guymong sa pag tayo po ay nasa panahon na ng pagpapatotoo at pagbati. So, kung meron man po ang gustong mag-share ng kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay, inaanyayaan po sa altar. Good morning. Wala ho bang gusto magpatotoo kasi after po ng patotoo is proceed na tayo sa mga balita. Magbabalita na ako, okay lang. Okay lang po. Hindi, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon para baka naman nahihiya kayo, sabihin nyo lang, sumunod na kayo sa akin. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon, no, kahit bumabagyo, ayan, nakakaranas tayo ng mga bagyo, pero tuloy-tuloy nandito tayo. Kanina, ayan, salamat kay Kuya Beltran, kahit umuulan, nandito siya, ayan, maganda yung bulaklak natin. Siya po nag-arrange niyan. Tapos yung mga kabataan kagabi,
ayun, bumabagyo pero nandito sila. Sila po yung naglinis. Ayan, sila naglinis ng church natin. Yon, isa sa mga magagandang tawag nito, pagpapala ng Panginoon na meron tayong mga kasamahan sa church na gano'n, na kahit bumabagyo ay handang maglingkod para sa Panginoon. So kung wala na po, wala nang gusto. Magbabalita na po tayo. Pwede bang pakiusapan ko si paki-plus nga ng projector. Si Tain. Ayan, salamat Tain na. Ayan. Salamat pala. Yun, isa pa palang pagpapasalamat. Kahapon natuloy po yung ating ano ba yon? Community service together with the barangay leaders. Ayan. Diretso nag-breakfast fellowship na rin kami rito kahapon ng umaga. Ayan. Sa pangunguna po yan ni Pastora Rita Ngitit. Tapos, ayan yung kahapon. Tapos, next Sunday, Saturday pala, yung WSCS, ayan, tama, Outreach Feeding Program. UMW po ang care of niyan. Ang ating pong speaker dyan is si Pastora Sonyo. Eloisa Sonyo. Ayan. And then, ano pa? Sa next Sunday, sa September 10, yan, Grandparent Day. Tuloy-tuloy po tayo niyan. Bali after ng service, hindi na po bababa yung mga tawag na ito. Kasi kasabay po niyan, may binyagan po kasi na magaganap dito si anak ni kapatid niya Jasmine Roman, si Aya, bibinyagan po. And then after po ng service, yung mga ninong at ninang lang daw ang bababa, tayo na lang dito, hahatiran na lang tayo ng pagkain. Ayan. Sarap ng buhay natin, di ba? Hahatiran na lang tayo ng pagkain para yung program naman natin is tuloy-tuloy sa ating Grandparent Day. Ayan, nabubulal ako. Ayan. So, yun. Ano pa ba? Ito, cancel po yan. Hindi po natuloy, nilagnat yung doktor, so hindi po matutuloy yan. No? Pag-uusapan pa po sa council. So as of now, yun lang po muna ang ating mga balita para hindi naman tayo mahirapan. Hanggang next Sunday lang muna ang balita natin. Next Sunday na namin ibabalita yung mga susunod kasi mamayang 2 p.m., may council meeting po, yung mga council member and officers po, baka available kayo. Atinan po natin kasi in preparation po sa ating church anniversary. So, yun lang po. Thank you. Okay, tinatawagan natin yung mga bata na atin silang ilagay at ilapit sa Panginoon. Okay, tayo pumikit ang ating mga mata dahil mahalaga kayo sa ating Panginoon at mahal na mahal kayo ng Diyos at hindi niya kayo nais pabayaan. Kaya linggo-linggo atin itong ipinagpapasalamat na patuloy pa kayong ingatan, gabayan at patuloy niyo pang maranasan, no? Yung paggabay, pag-iingat, at yung pag-ibig ng Diyos sa magitan ng inyong mga magulang na siyang mag-aalaga lagi sa inyo. Sige, tayo mo ko at tayo manalangin. O Diyos namin mapagmahal, sa umagang ito, lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ibinagkakaloob sa mga batang ito, Panginoon. Na patuloy na nariyan ka para patuloy na samahan sila at ingatan, gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat. Patuloy mo silang pinagpapala.
patuloy nila nararanasan ang iyong kabutihan sa kanilang buhay. Kaya Panginoon, patuloy po naming itinataas ang mga batang ito na lumaki sila ng maging matatag, maging matapang, na harapin ang mga maraming darating pa sa kanilang buhay. Alam namin na patuloy na ikaw ang sasama at kakalinga sa kanila. At nawa, Panginoon, magkaroon sila ng isang magandang buhay at makatapos sila sa kanilang pag-aaral at patuloy na magsakripisyo ang kanilang mga magulang na maibigay sa kanila ang pinaka-the best para sa kanilang buhay. Na alam ko, Panginoon, na ikaw din ang patuloy na gagabay at mangunguna sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga mahal sa buhay. Na patuloy na tutulungan, gagabayan at pagkakalooban ng lagi ng lakas at lalo higit sa mga financial na kanilang pangailangan. At patuloy mong igawad sa ibang lingkod ang basbas at pagpapala sa bawat isa. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at igawad niya sa inyo ang walang hanggang pagpapala mula ngayon at pakailaman. Amen. Kaya't humayo kayo at laging madaman nyo at maranasan ninyo ang kapayapaan, pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Para po sa epistles reading sa Romans 12, verse 9 to 21, pwede po natin itong buklatin sa Biblia kung meron po tayong mga Biblia. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga usig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmamayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. To God be the Magsitayo po ang lahat para sa pagbasa sa Ebanghelyo ng Panginoon. Matthew 16 verse 21 to 28. Tayo pong lahat. Mula noon ay pinapaalam na ni Jesus sa kanyang mga
ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang ito kailanmay, hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi namamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Patuloy natin dalhin ang presensya ng Diyos sa magitan ng ating paglapit at pagtawag sa Kanya sa magitan ng panalangin. Tayo muko, tayo manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, puspos ng awat habag. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. Lumalapit kami ng buong pagpapakumbaba at humihingi ng iyong kapatawaran. Linisin mo po ang aming puso't isipan upang patuloy na dumaloy ang iyong mga biyaya sa aming buhay. Aming inilalagay ang aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Goring at Hana, malampasan nila ang mga pagsubok na ito sa kanilang buhay. Patuloy din po namin inilalagay ang kalagayan ng aming bansa, lalo higit ang magaganap na eleksyon. Maging mapayapa nawa ito. At inudulog namin ang aming kapatid na Christian Sibal sa kanyang pagnanais na maglingkod sa aming bayan. At sa mga iba pang nagnanais na makatugon, Panginoon, sa magitan ng kanilang paglilingkod. Ganon din, O Diyos, hinihingi po namin ang pagpapagaling mo sa iyong mga anak, lalo na kay Aslo, Panginoon, na kung saan ay nagkakaroon na ng improvement, nawa, tuloy-tuloy nawa ito, O Diyos, upang nang sa ganon sila'y makauwi at lalo higit sa pinansyal na pangailangan, patuloy, Panginoon, na matugunan ang lahat-lahat. Alam namin na ito yung pagkakaloob mo sa kanila. At ganon din, Panginoon, kay Zamzam na makapagsalita na maayos. Naniniwala kami na ikaw lamang ang patuloy na makapaghahawak upang maging maayos, Panginoon, ang kanyang pananalita. 10 ng kanyang mga magulang, patuloy po namin silang inilalagay sa iyong kamay. Amin din nilalagay, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan, gabayan, lalo higit ang pakikisama nila sa mga kasamahan nila at patuloy na basbasan ang kanilang pagsusumikap para lamang maitaguyod at maibigay ang pinaka-the best para sa kanilang pamilya.
Ganon din sa mga kapatid namin na nagtatrabaho dito sa aming bansa. Lalo higit ang mga kapatid namin nasa call center. Napakahirap, lalo higit na kahit na gabi ay patuloy silang nagsusumikap upang patuloy na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Huwag po silang pababayaan, lalo higit ang kanilang mga health. At gayon din ang mga nasa mga company, nasa school, nasa mga offices. Lord, inilalagay po namin sila sa iyong kamay. Huwag mo po silang pababayaan. Ano man ang kanilang trabaho, gayon din sa pagdadrive. Panginoon, lagi mo silang iingatan at patuloy mo silang laging gagabayan. Patuloy mo silang palakasin at patatagin, lalo higit ang kanilang mga pananampalataya. Inilapit din po namin, Panginoon, ang mga business ng aming mga kapatid, ang kanilang mga negosyo, mga tindahan. Panginoon, i-bless niyo po at patuloy na dumami at patuloy na marami silang maging kliyente at patuloy na mag-success, Panginoon, sa kanilang mga business. Ganon din ang manugang ng aming kapatid na Merly, Panginoon, patuloy na maging successful din ang kanyang business. Lord, patuloy din po namin inilalagay ang kalagayan ng mga estudyante, lalo higit ni Joy Sonyo na talagang napakahirap na kanyang dinadanas, pero alam namin na patuloy na gagabayan at sasamahan mo po siya, Panginoon, upang siya'y maging matagumpay na makatapos upang maging isang dalubhasang doktor sa mga hinaharap na panahon. Ganon din sa lahat ng mga estudyante namin na nag-aaral sa college, sa kanilang bachelor, samahan niyo po, Panginoon. Patuloy na mapagsukmikapan nila na anuman ang mga hamon ng buhay, lalo higit sa mga professors, sa mga paperworks, sa mga projects, at sa mga bagay-bagay, maraming bagay. Lord, alam kong hindi mo sila pababayaan. Patuloy na nariyan ka upang patuloy na mapagtagumpayan nila at makatapos sila, Panginoon. Dahil ito ang isa sa mga susi ng pagtatagumpay ang magkaroon ng isang magandang edukasyon. Lalo higit sa aming bayan, sa aming bansa na isang mapanuri, na alam namin na darating ang panahon na ikaw ang magbabago sa buhay ng aming bansa. At darating ang panahon na kami rin ay hindi na matatawag na nasa third world country, kundi magiging first world country kami, Panginoon, na magtutulong at magsasama-sama sa pangunguna ng mga inilalagay mo na mangunguna sa aming bansa na magiging maayos. Hindi ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng aming sariling bayan, Panginoon. Lalo higit ang mga naapi, ang mga mahihirap, na patuloy na umaasa lamang sa dakilang pangalan. Alam namin, Panginoon, na ang bawat kanilang daing, ang bawat daing namin, hindi mo kami pababayaan. Patuloy mong didinggin, Panginoon, ang aming patuloy na isasamo at ilalagay sa iyong pangalan. At alam namin, Panginoon, na patuloy mong ibibless, Panginoon, upang makapagpatuloy sila sa buhay na to, na punong-puno ng saya, punong-puno ng pag-asa. Panginoon, inilalagay din namin sa iyong kamay ang nalalapit naming anibersaryo, ang mga aktibidades, lalo higit sa Sabado, Panginoon, ang aming outreach, sa panguna ng aming kababaihan, sa panguna ng aming presidente ng kabaihan, si Ate Evelyn. I-bless niyo po ang aming outreach na to, maging matagumpay nawa ito, Panginoon, at maraming maabot ng iyong mga salita. At patuloy nawa nilang makilala at patuloy na tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ganon din, O Diyos, patuloy po namin inilalagay sa iyong kamay ang nalalapit din na concert ng mga kabataan na talagang nagsusumikap at talagang nagpa-practice sila na halos hanggang gabi, Panginoon, na binibigay ng todo ang kanilang kakayahan at ang kanilang abilidad. I-bless niyo po sila, Panginoon, at maging matagumpay nawa ito. Panginoon, patuloy din po namin inilalapit ang bawat health ng mga anak mo, Panginoon, na kahit dahil sa panahon na ay nakapagbibigay ng hindi maganda, Panginoon, sa aming mga pisikal na katawan.
Lord, ang buong sambayanan ng Bautista United Methodist Church, i-bless niyo po ang mga health nila. Maging malusog nawa sila at patuloy niyong ilayo sa anumang sakit, Panginoon. At lalo higit, Panginoon, patuloy ko pong isinasamo at inadalangin ang financial na kanilang pangailangan. Patuloy mo nawang ibuhos, Panginoon, at patuloy nilang maranasan at madama, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng lahat-lahat. Kaya Lord, naniniwala kami, walang magkukulang isa man at walang magsasabing pinabayaan mo sila. Ang lahat ay magpapasalamat at magpupuri dahil punong-puno, Panginoon, siksik-liglig at umaapaw na mga pagpapala ang patuloy na maranasan ng lahat ng pamilya ng Bautista United Methodist Church at sa lahat-lahat ng mga churches, Panginoon, sa panguna ng aming mga obispo, lalo higit ang aming obispo, Rubinel, patuloy nawang i-bless mo ang kanyang pagnanasa na patuloy, Panginoon, na maiayos ang The United Methodist Church. Lalo higit ang nangyari, Panginoon, sa aming mabigat na problema. Alam namin na patuloy na magiging maayos ito at patuloy pa rin kami magkakasama-sama at magiging isa sa dakilang pangalan. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin mula ngayon at magpakailaman. Amen. Ayan, handa na po tayo magpuri sa Panginoon. Atin pong awitin ng magpakailanman. Come on, Church, ipalakpak mo natin ang mga kamay na yan. Puri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo
sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Sasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas ng papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitin siya, luwalhatin siya. Pinalaya ng iyong hapon sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa'yo
sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig. Umaawit ang buhay ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, di aalam. Ang puso ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo. Ibibigay lahat, walang malinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang malinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ka po namin sa maligayang araw na ito, Lord. Hinihingi po namin ang iyong patnubay sa aming pagsamba at pagpuri sa inyo ngayong araw na ito. Naway gamitin niyo po ang bawat isa na naririto sa amin upang maitaas ang inyong pangalan, Lord. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na naririto. Gayon din po, Panginoon, ang mga wala pa po rito sa inyong tahanan. Ito lamang po ang aming pinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Atin pong ihanda ang ating spiritual na pandinig sa mensahe ng buhay na ihahatid ni Reverend Rita Ngitid. Nais kong i-recognize sa ating kalagitnaan ang ating bisita. Bagamat kanina ay di natin na si J. Lord Patal. At nagpapasalamat ako yung mother ni
nating kapatid na John ay nandito, si Ate Kaling. Salamat sa kanya. At muli nating makasama. So, natutuwa't na nagagalak, na nagpapatuloy. At sana nga yung mga nakasama natin noong Sabado, na bagamat karamihan sa kanila ay miyembro daw po pala ng BUMC, ay sana muli natin silang makasama. Nasabi ko nga ay inaanyayahan na muli nating makapiling at makasama dito sa ating pananambahan. So, kaya naniniwala ako na actually kulang na kulang po talaga ang ating upuan. Ngayon pa lang sa dami pa po ng mga wala sa atin, pero nakikita natin linggo-linggo parang ano na't lalo na nag-invite tayo pagdating ng anniversary. Lalo siguro baka magkulang. Kailangan talaga natin magkaroon ng mga extra chairs. Padami ng padami. So, naniniwala ako baka mga sa susunod magkakaroon na tayo ng best fare. Yung hindi pwede sa umaga dahil sa dami, pwede na tayo magkaroon ng best fare sa hapon. Kung ganito ng ganito at dadami pa ng dadami, naniniwala naman ako na nagpapatuloy na ang Diyos ay patuloy na tumatawag at panahon na ng pag-aani. Tapos na ang pagtatanim. Panahon na ng pag-aani sa Bautista United Methodist Church. Tayo sa mandali mo ko tayo manalangin. O Diyos namin mapagmahal, sa umagang ito, lubos na namin pinapasalamatan ang iyong kabutihan sa buhay na patuloy mong ipinapakita at inagawad sa amin. Nawa, Panginoon, ikaw nawa ang magpahayag sa bawat isa, ikaw ang patuloy na makita at marinig, at patuloy nawa na ang iyong mga salita, Panginoon, ay mati mo sa puso't isipan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pong amin dalangin. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat at ating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos mula sa Mateo na binasa sa ating kanina na tumutukoy tungkol sa pagsunod sa yapak ng Panginoong Jesus. Bilang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, ang pagsunod natin sa Panginoon ay di lamang yung sa pagsunod sa mga utos, kundi mismong pakikisama natin sa presensya ng Diyos na umaakay sa atin sa tamang pamumuhay. Dahil alam naman natin na sa mundong ito, inaakit tayo ng kung ano-anong pang-aakit. Marami minsan, sabi nga sa mga patalastas na talagang pinagaganda para patuloy na mahikayat tayo, no? At kahit na minsan hindi naman natin na kailangan, pero nabibigyan natin ito ng pansin. Patuloy sana tayong mahubog na ayon sa nais ng Panginoon, hindi sa pamantayan ng salibutan. Katulad ng tagumpay dahil sa pagtaas ng posisyon, kapangyarihan o kaya pansamantalang kaligayahan na ibinibigay ng salibutan. Na makikita sa kaunting oras, na lalo higit makikita mo, marami pa ngayon, pumunta ka ngayon sa mall, napakaraming tao sa mall. No? Tignan mo yung mga simbahan. Diyan lang sa tapat natin may simbahan. Doon lang sa konting lugar na may mga simbahan. Pero bisitahin mo. Saan mo makikita karamihan ng mga tao? Mas marami pa rin ang nasa labas. Na yung mga iba ay nagwawalang bahala. Kaya sana makita nila na mayroong isang Diyos na dapat pag-ukulan ng patuloy na pasasalamat, pagpuri, upang patuloy na madama natin ang kapayapaang na nagmumula sa Kanya, hindi kapayapaang ibinibigay ng salibutan. At paano natin ito makakamit? Sa magitan ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Ito ang kapayapaang aabot sa buhay na walang hanggan. Kaya, sabi nga, sa banal na kasulatan na kung saan binasa sa atin kanina, na bagamat talagang napakahirap na yung pagsunod natin na sabi nga ng Panginoon na kung nais natin pasanin natin ang krus at sumunod sa Kanya. Hindi ganun kadali ito. Kahit nung ako ay nagpasya, mula nung ako ay nagtuturo sa public elementary school, sa BEPS Elementary School noong mga panahon ng mula 1987,
hanggang 1993. Hindi ganon kadali. Lalo na't alam mo na nung mga panahon na yon na namulat ang aking kaisipan na ang mga pastor minsan ay umaasa lamang kung ano yung offering. At minsan madalas pumupunta pa doon sa treasurer at lalo na yung mga nagpapaaral na talagang hinihingi ka agad. Pero sabi nga, pag ikay maglilingkod sa Diyos, wala kang iisipin. Kundi buong buo na yung buong pagkatao, buong buo mong ibibigay at ilalagay sa Panginoon. Wala kang iisipin na baka mamaya, wala man lang ipasweldo, lipstick man ay hindi ka makabili. O baka mamaya, pag-aralin mo may mga anak mo, baka hindi mo papag-aralan. Pero, walang isa man na ginutom ang Diyos na kanyang manggagawa. Kahit ng aking uncle na district superintendent, lahat ng kanyang anak ay nakapag-aral. At 3 sa kanyang anak ay nasa United States na mga nursing, na mga nurse na kung saan ay nagpatuloy na hanggang ngayon. Kaya wala isa man akong nakita na kapag binigay mo ang buhay mo sa Diyos at isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka pababayaan. Kahit na mga doktor, ehenyero na iniwan ang kanilang trabaho para lamang sumunod sa Diyos. At sama-sama kami nag-aral noon sa seminary. Kahit isa sa amin, hindi nagkulang ang Panginoon. Napakahirap ng self-denial. Na i-deny mo ang iyong sarili. Talagang napakabigat, medyo mabigat pagdating sa tunay na pagsunod sa Diyos. Kailangan natin talikuran ang ating sarili para bang talagang may kahirapan ang konseptong ito. Hindi ito matatanggap ng marami dahil paano ka naman sasaya kung kalilimutan mo ang iyong sarili? Di ba para sumaya ka, harapin mo ang ninanais mo at talagang lalo na yung mga marami ngayon sa mga kabataan na hanggang hating gabi, hanggang alas 12, alauna, nako, akala nila yun ang tunay na kaligayahan. Ang self-denial ay isang prinsipyo upang tignan natin kung paano tayo binigyan ng buhay ng Diyos. Kung ano yung purpose sa buhay. Ano nga ba ang purpose natin? Bakit tayo ipinanganak? Bakit tayo inilagay ng Diyos sa church? Bakit tayo ipinanganak sa pamilya na kinabibilangan natin? Yan ay hindi natin gawa yan ng Diyos. Para sa atin, kaya kung tinatanong natin kung ano ba yung talagang kahulugan ng self-denial, ito po ang pagbabalik sa purpose o sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Yung harapin natin yung kalooban ng Panginoon kung bakit binigyan niya tayo ng buhay dito sa mundo. At kapag nakita na po natin yung purpose na yun, sabi nga sa Biblia, walang ibang bagay but to glorify God. Ito po ang purpose ng buhay natin. Ang itaas, luwalhatiin, paglingkuran ang ating Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya, hindi para sa ating sarili. Ito yung katotohanan. Kaya ang tanging paraan para mapaglingkuran at makasunod tayo sa ating Panginoon ay yung talikuran natin ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Dahil hindi mo pwedeng sundan ang yapak ng Diyos without self-denial. At kapag sinabi nating self-denial, dito nagsisimula ang pagpapasakop, surrender. Kasi kung walang self-denial, ipipilit natin yung gusto nating yung makapagpapasaya sa atin. Yung tama para sa atin, hindi yung tama para sa Diyos. Hindi tayo makakasunod sa Diyos kung hindi tayo magpapasakop. Hindi rin tayo makakapagpasakop sa Diyos kung wala tayong self-denial. Sabi nga sa James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at layuan ninyo ito. Ano ang paraan ng self-denial? Sabi nga, surrender to God and this will leads to obedience to God. Marami ang hindi nakakasunod dahil hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Dahil ayaw nilang talikuran ang kanilang sarili. Pero kapag nagawa natin ito, madali na yung sinasabi ng Panginoon na self-sacrifice. Sabi nga dito sa Romans chapter 12,
verse 1, sabi dito, kasi yung nabuklat ko po ay English. Kaya sabi dito, kaya nga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na iyalay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yes, kapag natutunan natin na itakwil ang ating sarili at magpasakop tayo sa ating Panginoon, hindi na mahirap para sa atin ang magsakripisyo. Naalala ko doon sa message nung last Wednesday na kung saan doon sa Bible, sa prayer meeting, na meron akong isang ilustrasyon na ginamit ng ang isang babae na kung saan ay talagang mananampalataya na nagpapagawa sila ng church, ng simbahan, at sa kanilang pagpapagawa naubusan ng pondo. Wala din naman siya, wala siya mapagkukuhanan. Kundi ang naisip niya yung kanyang sarili, yung kanyang mga mata na maibenta para pambayad, para matapos ang church. Napakalaki ng halaga. At nung malaman ng doktor, bago siya operahan, ay dahil lamang gusto niyang maibigay at maidonate ang kanyang mata sa simbahan. Kaya sabi ng doktor, hayaan mo na lang. Napakalaki ng iyong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. At mula doon, sabi nga ng doktor, ako na ang sasagot ng lahat-lahat. Makikita natin na kahit na yung mata ay kaya niyang isakripisyo, kaya niyang ibigay, alang-alang sa Panginoon. Napakahirap noon, napakahirap mabuhay nang wala kang mata. Pero sa mga taong may malalim na kaugnayan sa Diyos, kaya nilang isakripisyo ang lahat. Pero napakahirap sa mga tao, ang tinitignan ay ang sarili lamang. Maraming tao na masyadong makasarili. Kahit sariling pamilya, minsan nagagawa pang pagdamutan. Hindi iniisip yung mga pangangailangan, kundi ang iniisip lagi ang kanilang sarili. Minsan nagagawa pang talikuran at iwanan. Napakasakit. Ito karamihan na nangyayari sa marami. Dahil nakikita natin nasaan sila. Ni ayaw nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya tignan mo ang mga nangyayari at nagagawa nila, halos walang mga konsensya. Kaya kung bakit ang dami naghihirap at kaawa-awang kalagayan, ngunit may mga taong nataniman ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na di nagpapatalo. Lalo silang lumalakas, tumitibay, dahil ang nakikita nila na mas makapangyarihan ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, na di sila pababayaan. Kahit anong mangyari, ang nakikita nila, ang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng kataas-taasan, makapangyarihan, nagawa niyang isakripisyo ang kanyang sarili para patuloy lamang makita natin at maranasan natin na hindi tayo nag-iisa, hindi tayo kawawa, hindi tayo talunan. Walang sino man ang talunan sa mga taong may matindi at mataas na pananampalataya sa ating Panginoon. Ito lagi ang pinanggigising ko sa mga tao na akala nila katapusan na ng buhay nila dahil iniwan sila. Hindi tayo talunan. Ang anak ng Diyos ay hindi kailaman naging talunan at hindi naging kawawa. Lalo tayong makikita mo, lalo ka pang i-bless ng Panginoon habang nagpapatuloy ka, habang nagsusumikap ka. Dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Naging karanasan ko rin to, na kailaman hindi kami pinabayaan ng Diyos. Patuloy at patuloy na nararanasan at nararamdam mo ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang init ng pagkupkop. Ni minsan hindi ko naranasan na ako ay naiwan o iniwan ng Diyos. Malayo man ako sa aking pamilya, sa aking pamilya, naiwan man ako mag-isa sa Pilipinas. Pero hindi ko naranasan na nag-iisa ko. Ang aking mga mapagmahal na pamilya, ang laging nagiging lakas
upang makapagpatuloy kami na maglilingkod. Kaya nga sabi ko, kahit na umuulan, bumabagyo, kahit naglaglaga ng mga kahoy sa mga puno, hindi kami tumitigil at patuloy kami napupunta sa simbahan at magpapasalamat kami sa Panginoon. Kahit na umaapoy ng lagnat, nagpapatuloy, gumagawa ako ng maliit na altar sa bahay na kung saan minsan ako magbe-message, si Shine ang magbabasa ng scripture, si Tay ang mamananalangin. Gagawa kami, pero hindi mawawala ang patuloy na pasasalamat at pagsamba namin sa Panginoon. Na kung papaano na mga dinadanas namin sa buhay, patuloy at nagpapatuloy kami sa buhay na hindi kami kailanman, kahit na binabagyo pa. Bisan nga, natural na bagyo na hanggang doon sa loob ng bahay talagang naroon. Pero hindi kami nagpapatalo. At sino tayo? Meron tayong Diyos na isang makapangyarihan na hindi tayo pinababayaan. Lingunin niyo uli yung mga naging buhay ninyo, kung papaano kayo tinugon ng Diyos at kung papaano kayo binibless ng Diyos at kung papaano habang patuloy kayo sumusunod at patuloy kayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi ba? Napakabuti niya sa inyong buhay? May bagay ba na binigo ang Diyos sa inyo? Wala. Kaya nga nung lumapit si Pedro sa Panginoon dahil sinabi ng Panginoon na siya'y papatayin at sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. Kaya sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailanman hindi yon mangyayari sa inyo. Hinarap siya ni Jesus at sinabi, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus, sa sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ang inuutos ng Diyos, di lamang sa kanyang alagad, kundi lalong higit sa atin at na tumanggap ng mga pagpapala at maligtas tayo sa kapahamakan. Kaya nga sabi, magtiwala na lubusan sa Diyos, alam ng Diyos ang nakakabuti para sa atin. Huwag tayong mag-anilangan, manalig tayo at malalampasan natin ang mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. Nalala ko na nagte-text kami ni kapatid na Michelle doon sa kanyang pamangkin na mula doon sa pagiging comatose niya, ngayon sabi ko nga ang gwapo ng kanyang pamangkin at maayos at talagang makikita mo na pati yung aura doon, base doon sa kanyang sinend talagang napakaganda at nakita natin na talagang tumutugon ang Diyos sa buhay kung ano talaga. Dahil may plano ang Panginoon, tatangin siya lamang nakakaalam. Kaya lang kailangan minsan tanggapin natin kung ano man ang nagiging plano ng Diyos sa buhay. Dahil mas makakabuti ito para sa atin. Dahil sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, walang imposible. Kaya muli nating gaganapin at muli nating sasariwain kung papaano binigay ng Diyos at isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa atin. Ngayon, narito sa ating harapan, sa ating kalagitnaan, ang simbolo ng kanyang pagpapakasakit. Kung papaano na magiging kabahagi tayo nito. Sabi nga ng Panginoon, kayo bilang maging kabahagi sa buhay na to dahil wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya kinakailangan tayo mismo ay maging bahagi at patuloy na magiging kabahagi. At sa patuloy nating pakikibahagi, mayroon tayong misyon. Yung misyon na yon nilagay na sa isip at puso ng Diyos sa inyo. Siya na ang nakipag-communicate sa inyo. Gawin natin ang misyon na yon upang patuloy na ating pagsamba natin sa Panginoon ay patuloy laging magiging katanggap-tanggap sa Kanyang dakilang pangalan. Sa Kanya, ang lahat ng papuri pasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tawagan ko si ating lay leader na siyang
At si chairman na siyang ang Panginoon ay sumainyo. Magalak ang inyong mga puso. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Tunay na marapat, matuwid na may kagalakan kami nagpapasalamat sa iyo kahit kailan, kahit saan. Amang makapangyarihan sa lumikha ng langit at ng lupa, purihin ang Panginoon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, at kakain kayo, kakain ng tinapay at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at iinom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't narito sa ating harapan ang simbolo ng kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating baliwalain ang ginawa at gagawin pa ng Panginoon sa inyong buhay. May gagawin na maganda ang Panginoon sa buhay ninyo na tinatawag ninyong milagro. Nagiging milagro lamang ito dahil patuloy kayong sumusunod at ninanais nyo na maging kaisa ang Panginoon. At sa gayon, tumutugon at tinutugon ng Diyos ang lahat-lahat. Kaya nasasabi natin ito'y milagro. Nagmilagro na ang ating Panginoon na nabuhay na siyang maguli para patuloy tayo maging matibay, maging malakas sa buhay na to. Hindi tayo patatalo. Kaya ngayon, maging bahagi ang bawat isa sa atin sa pagtanggap ng mga elementong ito bilang simbolo ng katawan at ng kanyang dugo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, basbasan patuloy mong pagbalay ng mga elementong ito na aming pagsasaluhan. Patuloy nawang maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang naman ang aming puso't isip upang patuloy, Panginoon, na maging karapat-dapat kami at maging kabahagi kami sa iyong misyon sa mundong ito. At patuloy, Panginoon, na aming ihahayag ang iyong kabutihan at ang iyong walang hanggang pag-ibig sa magitan ng ginawa mong pagliligtas sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, i-bless niyo po ang mga elementong ito at taglayin ng bawat isa ang kapangyarihang nagmumula sa iyo. Sa ngalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ayo, mauna muna yung mga bata.
Habang tumugtog yung soft music, sige po mga kabataan. At mamaya na natin iinumin at kakainin, sabay-sabay po tayo. Manatili tayong nakatayo habang hawak-hawak natin ang ostya. Tayo po yung dadako na sa paghahandog, atin pong dalhin ng ating mga kaloob at ikapu sa altar.
Para po sa ating huling awitin, great is thy faithfulness. At sa huling stanza po, tayo pong lahat ay inanyayang magsitayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa buhay na patuloy mong ibinibigay at ipinagkakatiwala sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa dinala mong mensahe sa bawat isa sa amin, na sana matupad namin, Panginoon, na i-deny ang aming sarili, na matuto kami magsakripisyo, matuto kaming sumunod sa iyong kalooban at patuloy na umasa na ikaw lamang ang Panginoon, na kailanman hindi kami bibiguin sa aming patuloy na paglalakbay sa buhay na to. Salamat o Diyos sa mga anak mo na sumapit sa kanilang kaarawan, patuloy mo silang pagpalain at patuloy pang humaba ang kanilang mga buhay at patuloy, Panginoon, na makapagpatuloy sila na punong-puno ng sigla at punong-puno ng pananampalataya. Nawa, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na Jonah, Kabugayan, Edel, Nonyal, Nino Simpuego, Ju Martin Ngitit, Lorin Canary, ganun din si Carlot Christopher Balidio. Patuloy po namin silang inilalagay sa dakilang
pangalan. Patuloy nawang basbasan mo sila at patuloy na pagpalain. Gayon din ang mga sumapit sa kanilang anibersaryo ng kasal. Nawa, Panginoon, patuloy sila magsama sa hirap at ginhawa. At patuloy, Panginoon, na kilalanin na Ikaw ang Diyos na patuloy na magiging kasama nila sa kanilang patuloy na paglalakbay, sa pagsasaayos ng kanilang buhay bilang buhay pamilya. Ganon din, Panginoon, patuloy po namin inilalapit at sinasamo sa iyo na ingatan at gabayan niyo po, Panginoon, ang iyong anak, ang pamilya ni Samira Gasilios na kung saan ay papuntang Mindanao. Patuloy ko pong isinasamo na huwag niyo po silang pababayaan, makarating nawa sila ng ligtas at payapa at patuloy nilang maramdaman at maranasan na ikaw ang Diyos na patuloy na mangunguna at gagabay sa kanila. Patuloy ko rin pong idinadalangin at sinasamo na dinggin mo nawa ang mga ipinapanalangin ng mga iyong mga anak, lalo higit sa mga oras na to. Patuloy, Panginoon, na lumalapit sila sa iyo at nakikiusap, O Diyos, mga nais nilang sinasamo, Panginoon, dinggin mo nawa upang sila'y makapagpatuloy na magpuri at patuloy na manambahan sa iyong pangalan. Panginoon, patuloy ko pong hiningi at sinasamo na patuloy mong i-bless ang buhay ng bawat isa na narito mula sa mga bata, kabataang may gulang, kababaihan, kalalakihan at ang aming mga bisita. Patuloy mo po, Panginoon, na i-bless ang buhay nila at patuloy nilang maranasan ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Lalo higit sa mga problemang kanilang kinaharap, pinansyal, relasyon, sa mga material na kanilang mga pangailangan, ang mga bagay-bagay na mga nasa kaisipan nila na nagpapagulo, Panginoon. Lord, alam namin na ikaw ang patuloy na kikilos upang makaranas sila ng tunay na kapayapaan, pag-asa, at ang walang hanggang pag-ibig na babalot sa kanila upang makapagpatuloy sila. At alam ko, Panginoon, na pauulanin mo ng mga pagpapala ang buhay ng bawat isang narito. At igawad mo sa iyo malingkod ang basbas at pagpapala. At ngayon, sa nag-iisang Diyos na lumalang ng langit at lupa, at sa kanyang anak na si Jesus na ibinigay ang kanyang buhay dahil sa napakadakilang pag-ibig at ang patuloy na pakikisama ng kanyang banal na Espiritu Santo, ang manahan sa buhay ng bawat isa sa atin upang tayo makapagpatuloy sa buhay na to. Sa ngalan naman ng anak at ng banal na Espiritu Santo. Amen.